gumagawa na ng nicho, lalong hahaba ang kanyang buhay. At yung pinapatay ka ng sadya kahit hindi ka naman patay, pampadagdag daw po yun sa buhay ng isang tao. Kasi nga ganun ang mangyari at Christy. Pero wag naman tayo maging negatibo para sa isang taong lumalaban ng kanyang buhay. Nakakaloko lang sa kwentong itong Chris Aquino ito. Hinahanap natin siya, wala siya. Pero pag di natin siya hinahanap, lumalabas siya. Napapansin niyo, di ba na? Pagka wala na naghahanap sa kanya, bigla siya magbibigay ng mga impormasyon. Tungkol sa pinakahuling pangyayari sa kanyang buhay. Tayo naman, nakatanggap din tayo ng 2 ospital pinangalanan. Yung MD Anderson Houston Methodist Hospital. Ate Christy, napakaganda daw ng hospital na yan. Diyan daw sinisearch o nagre-research ng mga gamot para sa mga cancer. Saka lahat yata ng mga may cancer na mga kilalang tao sa buong mundo. Diyan sa MD Anderson, kinadala. At mga gumaling, Ate Christy. Meron ding Memorial Hermann Texas Medical Center. Sa dami po ng malalaking ospital sa Houston, lahat talaga ay mababanggit. Pero hindi natin alam kung saan doon nandun si Chris Aquino. Tapos tayo mga Pilipino, patuloy ang panalangin natin sa kanya, nag-aalala tayo sa kanya. Pero wala man lang konkretong impormasyon ang matatanggap natin. At saka doon sa sinabi niya, yung sinutinex niya ako, ang sabi niya, naghahanap sila ng bagong ospital kung saan siya po pwedeng magpakonfine. At pati daw yung mga doktor, yun ang balitang huling-huli na alaman natin, pati raw ang team of doctors nagpalit si Chris Aquino. Doon? Napaka-competitive yung kalagayan niya na sabi niya, kaya daw siya dadalhin sa Houston, nandun daw ang pinakamagagaling na mga doktor Eh, bakit ngayon? tungkol sa kanyang sakit. At meron daw team na pinamumunuan ng isang Filipino-American doctor na yun ang tutuntun sa kanyang tunay na kalagayan at sitwasyon. Tapos yun, wala na naman. Back to si... At nakapangalan kay Josh Aquino, yung reseta. Nakakaloko ka, di ba? Oo, di ba dapat kung nagtatago kayo hindi nyo na dapat nilalalantad yung mga pangapangalan. Oo, alam ko siyempre kung yung binigay yung address sa reseta, kung kayo nakatira. Ano ang address? Ang address, Ate Christy, is 5123 Palm Royal Boulevard, Sugarland, Texas. Baka sa Bacolod lang yung Sugarland na yan, Oo nga, Ang gawa ng candy. Pero Texas eh. Pero Texas. Palm Royal Boulevard. So, ibig sabihin, Ate Christy, posibleng nandoon ngayon sila Chris. Nakatira doon. Nakatira doon. Pero di ba pinadalan ka ng picture? Ipinadala ng picture sa akin yung reseta, plus yung hinanap kasi nila, ginugel nila kung saan yung itong 1523. Ay, ang Palm Palm Royal. Royal Boulevard, Sugarland, Texas. Ni-research nila at ito yung lumabas. Parang simbahan. Baka si Baha, legal din matulis. Hindi, may cross. Parang may cross sa harapan, tapos parang ang tahimik, parang ang daming mga halaman, daming mga Ay, puno. parang baka ano yan? Fake news yan ah. Hindi, pasalamat tayo sa Oo, source. sabi sa'yo. Ibig sabihin lang nun, talagang kahit sa iba-ibang bansa talaga ginagalugan kung nasaan si Chris at ang mga anak niya. Yun lang ating pasasalamat doon. Pero kung di ako anuman, wala akong kasiguruhan nito na lahat naman ngayon ay talagang, naku, ang dami-dami naman Nagkaanak naglalabasan talaga ang ngayon. Christy sa lahat, yung mga tao ngayon sa Texas, di ba? Yung mga nurses doon ng mga Pilipina, ano pa ng mga Pilipina? Sobrang dami. At saka Darius, may lumalabas sa picture sa TikTok yata kung napadaanan ko na okay na daw si Chris Aquino. Okay na raw. Sana. Kabaligtaran naman ang kwento lumabas ng isang araw na patay na. Ang dami namin nagtatawagan sa akin, patay na nga ba si Chris Aquino? Naku, sabi ko fake news yan, huwag kayo maniniwala. Dahil kung namatay si Chris Aquino, sa kanilang kampo manggagaling ang totoong balita. Ate Christy, na-iradyo ko nga yan. Marami nagtanong din sa akin kung patay na raw si Chris Aquino. Sabi ko, huwag natin patayin ang isang taong lumalaban para mabuhay. Pero kasabihan Pilipino, habang pinapatay ang isang tao, Sa dami, Ate Christy. Pero ako, Ate Christy, kung fake news o totoong news, ako honestly sa puso ko, honestly, sa puso ko, Ate Christy, nalulungkot ako para kay Chris. Kasi dapat may sakit siya. Tayo mismo, na dapat saratan na natin siya dahil may sakit siya. At sana, pabayaan na lang natin siya kung ano ang ginagawa niya at kung ano nangyayari sa kanya. Kaya lang sa dami din, Ate Christy, ng mga informante na dumarating sa atin, sa dami rin ng mga nagtatanong sa atin, hindi rin natin maiwasan na magbigay komento kaugnay sa issue kanya kinaharap ngayon o sa kanyang kalagayan. ayokong ibuntun sa mga informante. Si Chris Aquino mismo naglalabas ng mga kwento tungkol sa kanyang sitwasyon. Hindi naman natin tinatanong, bigla siya naglalabas, pati detalyado nga At saka ang ilabas niya, konti, bubuksan niya ng konti, bahala na kayo kung anong opinion nyo sa ipapakita. Kaya patuloy na kanya-kanyang opinion na naglalabasan. Tinuturuan pa nga niya ang publiko na mag-google para malaman daw kung ano talaga yung tunay niyang sakit. Kaya siya naghahain ng anuman para kainin ng publiko.
publiko. Yun eh, sa kanya nagmumula yan eh. Kaya yan, mga kababayan natin, kanina niyang padala na rin sila ng kung ano-anong kwento. Kaya hindi natin alam, baka strategy man na ito para lalo siyang pinag-uusapan, kaya di na binubuksan. O, ito lang din kayo kanya, bahala na kayo kumuha ng mga kanya-kanyang kwento. I-google daw. Malaki pa yung mga tao para i-google. Pero ako, Ate Christy, nalulungkot ako para sa kanya. Lahat naman tayo nalulungkot. Kung ginagawa niya ito para siya pag-usapan, para wag mawala yung kanyang pangalan, nalulungkot ako kasi na dapat sana sa mga sandaling ito at Christy and Romel, nagpapahinga siya. Yun ang Na dapat. dapat sa mga sandaling ito, iniisip niya kung paano siya gagaling at ano ang magiging plano niya sa buhay niya kung sakasakaling may dumating na hindi maganda sa kanyang buhay. Kaya lang, sabi mo nga, unti-unti niya pinabubuksan, sinisip ng mga tao, Hindi sa kanya talaga Morley na para malaman daw kung ano talaga yung tunay niyang sakit. Kaya siya naghahain ng anuman para kainin ng publiko. Yun eh, sa kanya nagmumula yan eh. Kaya yan, mga kababayan natin, kanina niyang padala na rin sila ng kung ano-anong kwento. Kaya hindi natin alam, baka strategy man na ito para lalo siyang pinag-uusapan, kaya di na binubuksan. O, ito lang din kayo kanya, bahala na kayo kumuha ng mga kanya-kanyang kwento. I-google daw. Malaki pa yung mga tao para i-google. pero ako, Ate Christy, nalulungkot ako para sa kanya. Lahat naman tayo nalulungkot. Kung ginagawa niya ito para siya pag-usapan, para wag mawala yung kanyang pangalan, nalulungkot ako kasi na dapat sana sa mga sandaling ito at Christy and Romel, nagpapahinga siya. Yun ang Na dapat. dapat sa mga sandaling ito, iniisip niya kung paano siya gagaling at ano ang magiging plano niya sa buhay niya kung sakasakaling may dumating na hindi maganda sa kanyang buhay. Kaya lang, sabi mo nga, unti-unti niya pinabubuksan, sinisip ng mga tao, Hindi sa kanya talaga Morley nang gagaling. Yung detalye kung ano ang kanyang kalagayan. Wala naman alam lahat ng tao yan. Di ba? Sa kanya naman nagmumula. Ngayon, kapag sinabi naman ng mga tao na ganito siya, bigla maglalabas na naman siya ng panibago. So nagugulo. Siya mismo ang gumugulo sa kanyang sitwasyon. Basta karamihan ng ating mga kababayan, kahit nagagalit sa kanyang pamilya, nananalangin na sana'y malampasan niya ang paghamon na ito. At yun naman din talaga, Ate Christy, ang ating hangarin para kay Chris. Kaya lang minsan nga nakakapagod na rin. Bakit? Siyempre iniisip mo, nasa na ba talaga siya? Ano na ba talaga yung kalagayan niya? May ganitong kwento, may ganyang kwento. Nasaan na ba? Ano ba totoo? Ako naman manggagaling ako sa karanasan ko na kahit hindi ko naman ginawa, ay pinagbintangan niya ako. Mas magandang wala na lang ako sabihin, di ba? Ay, tano. Ipinagdarasal ko na nga siya ng todo-todo, higit pa sa buhay ko. Pagbibintangan pa rin ako. Hindi na lang ako magsalita, gagawin ko na lang ang gusto ko. Higit pa sa buhay ko. Pagbibintangan pa rin ako. Hindi na lang ako magsalita, gagawin ko na lang ang gusto ko para sa ikabubuhay niya. Ganoon na lang. At sa mga kababayan po natin dyan sa Dallas, at dyan po sa may isang lugar doon na talagang tumawag pa nga sa akin nang sabi, marami raw dumadalaw kay Chris Aquino ng mga politiko. Binanggit nga si Mayor Abby Binay at ilan pang mga politiko na lagi dumadalaw kay Chris sa mga kamag-anak niya. Masasaya naman daw. Diba? Ibang version naman na kwento yan. Ako doon na lang ako sa masaya kaysa doon sa malungkot. Ay, huwag palabasin na time is my enemy. Doon na lang tayo sa totoo. Kung anong tunay na nangyayari, yun ang ibalita. Huwag yung palalalain ng todo-todo at malalang-malala na halos hindi na malaman ng mga tao kung saan kukuha ng awa. Pero iba naman pala nangyayari. Sa totoo lang tayo. Yun lang yun. Pero salamat pa rin doon sa Sa ating kaibigan, sa ating source na nagtiwala sa atin. at Thank you so sa mga much. tumatawag sa akin. Okay, ano naman ang nangyari na kay Charis?